napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sa mga nagbigay ng regalo sa akin kahapon, pero na-prank ko po kayo dahil birthday ko po ay December 18 pa. Hindi ko po birthday kahapon. Sadyang in-advance ko lang yung celebrate. Ito, pag-usapan din natin tong mga yung maisog rally no sa Amerika ay hinaharang. Naku. Ewan ko kung anong bakit meron na naman pagharang. Mga ganyan na mga gawain nila, yung harang-harang lang eh. Iharang mo lang, sige lang. Harang ka lang ng harang. At syempre yung mga kaganapan sa July, reveal ni Duterte, hinaharang na din. Puro harang na ngayon Puro harang na. Anak ng teteng, parang wala nang puro na lang harang ng harang ng harang. Sa New York pala, sa New York. Sabi ni Maharlika, hinaharang yan, at eto, pag-usapan, ang dami natin pag-uusapan natin ngayon, daming pag-uusapan natin ngayon, Ano bang gusto niyo unahin natin? Gusto niyo ba unahin natin na eto muna. Unahin muna natin 'to pagbigyan natin ng panahon. Pagbigyan natin po ito ng panahon, pansinin natin siya paminsan-minsan. Kasi matagal ko na rin tong hindi napansin eh. Matagal-tagal ko nang hindi napansin tong taong to. Okay, nag-ano lang ako, chinek ko lang. So eto kung ano naman pinagsasabi nitong hinayupak na ito. Itong baklushi na to, So ngayon, papansinin ko siya kasi sabi niya kasi dito, 9 official DDS vlogger may trip to Hong Kong ngayong June 30. Tapos, ang pinagyayabang niya rito is may DDS vlogger daw na tropa niya na nasa community nga doon ng DDS. So, ang pinagyayabang niya rito is sinabi daw sa kanya. Sinabi daw sa kanya na may trip to Hong Kong. Samantalang palagi namin sinasabi sa mga live namin na may pupunta talaga kami sa Hong Kong. Pero hindi July 30. Ewan ko anong kaululan ng nasa isip nitong kalbo na to. Na dito nga binabanatan niya nga si Byron, si Banat Bay, Binabanatan niya rito si Banat Bay. So dito kasi sinasabi niya na pinupush niya yung mga DDS vlogger na bakit daw natatakot kay Banat Bay yung mga DDS. Wala nang natatakot. Wala naman dapat tsaka hindi naman nananakot si Banat Bay. So naman rin natin doon sinabi niya. Sabi kayong mga tanga. Mga tanga agad. Mga ulol kayo. Ang sagot niya nga sa akin, pare akong tatanungin, gusto kong bakbakin yan. Gusto kong warakin yan si Byron. Pero sagot yung niya rito, yung tinutukoy niya, yung DDS vlogger daw. Gusto daw wasakin si Byron. So ito naman, aminado ako na itong ginagawa niya is parang gusto niyang pag-away-awayin lang yung mga DDS. Pero hindi natin alam na baka nga mamaya totoo nga na may isang DDS vlogger na nagchuchuchu dito kay Nino Barsaga. Pero yung about sa trip to Hong Kong, ay matagal na namin sinasabi yun sa di ba? Matagal na namin sinasabi yun sa live. Bakit sinasabi niya siya daw na nalaman niya na? Itong upload niya kahapon lang, kahapon lang. So sabi ko, tanga-tanga ka talaga. Ba't ang bobo mo? Samantalang ilang beses na namin ina-announce na pupunta nga talaga kami ng Hong Kong.
Tapos dito, may pa-fake news siya. Sinasagot daw ng isang religion na group ang mga pamasahe namin. Sabi ko, ano naman ba ito ka-fake newsan mo? Okay, tuloy natin. Itong kausap ko, di pa rin napagkasunduan na, wag nang palakihin eh. Mga takot kayo, kay Banat Bay. Aba, Utang ina, isang baklang paminta na hindi makapagladlad. aba, Takot kayo? aba, Ba't hindi nyo matagdakan ang mukha niyan? aba. Ha? Akala mo talaga ba't ikaw kaya mabantadyakan mukha ni Banat Bay? Kapag bali-balita ko nga daw ultimong pagkain mo ng pag sinasagot pa ni Banat Bay. Sinasagot pa ni Banat Bay yung pangpakain ng jowa mo. Pag nagkikita kayo daw dati. Tapos ngayon sisipa ka, hindi ka nga daw makabasag pinggan sa personal. Takot kayo na hindi maibigay ang pera ninyo ni Banat Bay? Aba, ano pera? Ano to, Banat Bay? May pera pala kami sa iyo Bakit di mo binibigay sa amin yan? Okay, Banat Bay, may pera pala kami sa iyo. Ba't di mo binibigay? Kasama mo, Banat Bay Yung mga bayad ninyong vlogger, hindi maibigay sa inyo, takot kayo? Hindi nyo mabakbakan ng buwakan ng inang yan? Aba ka ng ining yan. Grabe naman yun, ba? Tang ina ninyo. Ang ina mo rin. Panira kayo sa gobyerno. Ang lalakas ng loob ninyong mga buwisit kayo. Aba, Puro kayo fake news, mga puki ng ina ninyo. aba. Ha? Akala mo talaga may sense yung pinagsasabi niya. Akala mo talaga may tira no? Dapat sa inyo, yung mga ina ninyo hindi nagkantutan nang hindi sumilang ng mga mongguloy na kagaya ninyo. Dapat sabihin mo yan sa nanay mo. Anak ng teteng, kung ako sa nanay mo, mas okay na ipinalaglag ka na lang. Kaysa binuhay ka pa, tignan mo nung binuhay ka, Kung anong sama ng mukha mo, hindi sama ng tabas ng bibig mo. Ay, si Banat Bay pa talaga yung gusto mong okay. Napanggap kayong may utak, pero wala naman kayong utak. Aba, parang patama yan sa sarili mo. Oo, kasi nagpapanggap ka na may utak pero wala ka naman talaga utak. Utang ina ninyo. Ano mo rin? Ha? Ito pang si matandang kupal. Si Badong Aratelis na bakla na hindi rin makapag-amin na Puro bakla pala mga DDS. Sino si Badong? Who's Badong? Sino si Badong, guys? Sino yun si Badong? Ha? Sino si Badong? Sige, yana natin yan. Bakla daw si Badong. isang paminta. Pero niya sasabihin niya, hindi daw siya malakas sa isang religious group, hindi daw siya malakas sa isang sekta, bakit hindi daw siya sinasama pa Hong Kong? Ano ba yan? Nakakahiya. Tangina, alam mo, buhay pa pala to, no? Padong, kayang-kaya mo pumunta ng Hong Kong. Kayang-kaya mo, putang ina mo, pinagmamalaki mo sa akin. Kumikita ka ng 400,000 a month as vlogger. Ay, grabe. So, 400,000 naman, sana all talaga. Kung ganun ako kalakas kung ganun kalakas kumita ako ng live, makakaipon na talaga ako para hindi na ako mangupahan. Grabe, 400, no? Ang dami nun, guys. Sana all, mapapasana all ka na lang, may 400k ka per month. Saan mo pumunta na Hong Kong? Gusto mo libre? Aba! Putang ina naman yan. Badong, asan ba ang talampakan mo, Badong? Akala ko ba dati kang professor? Nasa baba. Dati kang teacher. Bakit nagiging tanga ka? Huwag ng ina mo ka. Okay na. Nagiging bobo ka, Badong? Aba. Kala mo talaga ang talino niya, no? Ang napunta ang kokote mong puki ng ina mo. Ha? Kung meron ka man utak sa napunta ang Mura utak na mo. ang putik. Ha? Badong, ang ina ka talaga kahit kailan bobo. Hindi ko kailangan. Forward natin. Ako na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Sinusuporta Na, na. alam nila, burakot ka. Aba. Puki ng ina mo, Badong. Aba, Hindi Badong. ka ba nahihiya niyan? Gusto mong pumunta ng Hong Kong. Asan na yung Pero gusto dito tayo. yung mapapalad na masiswerteng tanga na nauto papuntang Hong Kong. Ito po ang katanungan dito.
Hinggit ka lang kasi hanggang Pinas ka lang eh. Oo, nang hirap sa inyo mga tanso dugyot vlogger. Masyado kayo insecure sa amin eh. Kung gusto niyo pumunta ka ng Hong Kong, kaso baka hindi, tatanggapin, pwede ba yung hayop sa eroplano? Hindi ata pwede hayop sa eroplano, no? Bawal yung guys. Sino yung mga palaging pumupunta sa mga sa trip to abroad? Pwede ba isakay sa eroplano yung aso? Hindi ata pwede, no? Hindi ata pwede yun, no? Hindi nga pwede. Kaya pala galit na galit to. Kasi nga, hindi nakakapunta ng Hong Kong. Kaya naman pala eh. Galit na galit siya, guys. No pets allowed in airplane. Kaya pala. Kaya naman pala. Kaya ngayon, naiintindihan ka na namin, ninyo. Kaya pala galit na galit ka kay Banat Bay at sa mga DDS vlogger na pupunta ng Hong Kong kasi nga hindi pa pala pwede ang aso dun. Hindi pala pwede hayop dun eh, no? Bawal. Okay. Kaya na bawal pala dun eh. Tsaka ito lang yung trip to Hong Kong namin, ano yun, sagot po namin yun. Ako nga, nilibre lang ako ni Banat Bay eh. Nilibre lang ako ni Banat Bay doon. Yung trip to Hong Kong, libre ako ng Banateros doon kasi nga bayaran nga nila ako eh. Diba? Maraming nagko-comment diyan ay Jay Guevara bayad diyan ni Banat Bay. Ako sige, aamin na ako, binayaran na ako. Eto nga, may laptop na ako, diba? May aircon, may motor, bago, big bike, BMW CC. Meron ba ganun? BMW CC. Ano yun? Ha? Ano yung anong motor yun? So, ako proud ako doon kasi lagi naman hindi sinasabi sa akin na bayaran ako. So, sige, sabi ko, sige, okay na, bayaran na ako. Bakit pinapupunta ng Hong Kong yung siyam na vlogger? Ano naman pakailan mo? Gusto rin namin pumunta doon eh. Gusto namin pumunta doon sa Hong Kong. Ano bang meron? Gusto mo sumama ka? Naiinggit ka ba? Gusto siguro. Banat Bay, kung nandyan ka man Banat Bay at sa mga DDS vlogger, yung may mga ekstrang pera pa dyan na papuntang Hong Kong, ilibre nyo nga to. Ilibre nyo to. Ito to. Pero ito pa mali. Ang sabi kasi dito niya, kapag dininay daw namin na hindi daw na pupunta kami ng Hong Kong, kapag tinanggi daw namin nito, ilalabas niya daw kung sino yung DDS vlogger na nagchuchu sa kanya. So ngayon, ako na hahamon sa'yo, ninyo. Ilabas mo na. Ilabas mo na ninyo. Wala kaming pakialam dyan. Kaya nga ito nga sinasabi namin pa ulit-ulit nila Banat Bay ng mga Banateros. Mag-observe ko po kayo. Kasi totoo na, ito sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman po inaano yung mga, pero may mga nakikitaan din kasi kami. Siguro mga ilan sila, mga 3, mga ganon, na hindi ko naman sila masyadong kilala. Pero aminado ako na medyo may pitik sa kabila. May pinapaabot na impormasyon dun sa kabila. Nga pala, shoutout nga pala dyan sa Solid Duterte GC. Ang kami-kami lang nandyan. Yan ang in-announce ko na, ha. At least may sarili na kami. Sabi ko nga, ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Okay. Ano ang mayroon sa Hong Kong? Bakit siyam lang? Ang pagkakaalam ko, hindi lang siyam ang vlogger ng mga sumusuporta kay dati. Siyam lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ewan ko sa iba. Ako kasi nilibre lang ako ni Banat Bay eh. Nilibre ako ni Banat Bay. Yun yung isa sa mga bayad niya sa akin. Kaya nga tingnan nyo lagi kung pinagtatanggol si Banat Bay. Binayaran ako nun. Dahil mo mamaya baka biglang pumunta yan dito magpalipad yan.
Wow, baka biglang magpalipad dyan dito bigla si Banat Bay. Tingnan nyo. Oh, additional bayad na naman yun. Oh. Ay, isama nyo kasi to. Ay, sino ba yung nakakaluwag-luwag dyan? Isama nyo kasi to si Ninyo. Baka gustong pumunta ng Hong Kong, wala lang pambili ng ticket. Magkano ba pamasahin papuntang Hong Kong? Ay guys, magkano pamasahin papuntang Hong Kong? Kasi si Banat Bay bumibili ng ticket ko eh. Magkano ba, magkano? Hindi ko hindi pala nakasaksak tong ano ko. Okay, tuloy natin. Dating Pangulong Duterte. Sino ba ang nagbayad ng ticket? Sino ba ang sasagot ng accommodation nila ron? At ang balita ko, yung isang vlogger na kausap ko, hindi ko nilang papangalanan, may ticket nang ibinigay daw sa kanyang ipinadala. Ang aga-ata ng book ng ticket ninyo. Napakaaga niyan para mag-prepare ka agad ng June 30. Anong meron sa Hong Kong? Doon ba kayo magkakalat ng mga fake news? Doon ba kayo magdadala? Wait lang, wala pa yung mic ko. Ang tanong ko lang dito, wait lang. Ang tanong ko dito, bakit pagpupunta kami ng Hong Kong, anong pakialam mo? Ninyo, anong pakialam mo? Hindi naman ikaw sumagot ng pamasahe ko, no? Ako, sa akin na lang. Hindi naman siya magbabayad ng pamasahe ko. Sa gustuhan namin pumuntang Hong Kong eh. Pakialam mo. Tsaka Hong Kong, anong Hong Kong? O nga pala, no? Hindi pala Hong Kong, Japan. Bakit Hong Kong? Baka iba pa yung ano, no? Japan ang pupuntahan namin. Magkalapit lang naman yun. So, daanan na rin namin yung Hong Kong. Natatakot siguro to, no? At Laudi, shoutout, no? Ng mga kasinungalingan ng paninira ninyo sa Marcos administration at guguluhin nyo yung mga kababayan. Administration. Pinagsama yung administrasyon tsaka yung mainstration. Nire-regla ka ba, ninyo? Administration no? Tayop na yun. English ka pa kasi. Para kasi Mike Abby, social media. Dito sa social media. Ayan natin na OFW. OF. Para windangin Ang tigas ng F Kuya, saan yun? Wala. ninyo at kung ano-anong ipapalabas nyo na naman doon. Kesyo prayer meeting. Yan ba ang ihahatid ninyo sa Hong Kong? Ito, may nag-message. Kent Garcia. Okay. Totoo ba si Digong tumakas na? Wala na sa Pinas? Si Trump guilty for 34 content. Nagits mo ba yun yung 34 ni Trump? Hindi ko yan kwento, ha? Bakit pinapalaganap nila yung na nasa ibang bansa daw si Tatay Digong? No? Bakit yun parang anong kayo doon, parang kating-kati kayo doon sa issue na nasa ibang bansa si Tatay Digong? Wala na naman kayong makontent? Wala na naman kayong makontent, no? Itong mga to, wala na naman kayong makontent, kaya gumawa na naman kayo ng panibagong issue, no? Ay! Jay, itakel mo yung interview ni PRD sa China. Napakaganda ang mga sinabi niya doon. Yata siyang nagpapagamot. Sige, mamaya, pag-usapan natin yan. Tapusin ko lang to. Hindi ko kwento yan. Basa lang ako sa comment. Ito, may message, private message. Papakita natin. Private. Naka-aircon na yan, partida. Naka-aircon na yan si Ninyo, pero pangit pa rin. Bakit kaya gano'n? Ay, Ninyo, ba't kaya ganyan? Naka-aircon ka ng lahat-lahat, pero mukha ka pa rin asukal. Kaya na, no? Siguro kung ito yung magiging tatay ko, buti na lang. Magiging tatay ko, no? Buti na lang, no? Buti na lang hindi ko naging ama to. Kasi kung naging ama ko to, susumpa ko to habang buhay. Ayan. Tumakas. Tumakas daw sa tumakas daw. Wala na sa Pinas. Sabihin ng iba niya, gawa-gawa ko yan. Hindi ko gawang kwento yan, ha?
Hindi ko alam, Kent Garcia, kung totoong tumakas na papuntang London. Si Kent Garcia hanggang ano lang yan pang showbiz lang yan Nasa politics ka na rin pala ngayon. Kaya dapat pag ganyan na may sinasabi kayo about kay Tatay Digong, lalo't sinasabi nyo nasa ibang bansa, ilabas nyo ebidensya. Hindi ko alam. Wala akong alam dyan kung totoo yan. Hindi ko sinasabing, baka mamaya fake news ako dyan. Wala. Pero itong kausap ko, hindi fake news. Sino? Vlogger ng DDS. Vlogger daw ng DDS. Sino yan? Pangalanan mo. At take note mga kababayan Take note. Ang sasagot ng ticket, isang religious group. Hindi ko naman. Bali 9 lang daw na vloggers ang pupunta sa Hong Kong. Tapos sagot daw ng religion groups. Sabi ko, paano magiging sagot? Sino yan? Swerte naman. Ang alam ko kasi pupunta kami nila Banat Bay sa Japan. Magmamaisog rally ata doon sa Japan. So matagal na namin sinasabi yan sa inyo, di ba? So matagal na namin sinasabi yan, yung about na yun sa pagpunta namin sa Japan at ilang beses na namin na isingit yan sa mga vlog namin. Ewan ko itong about dito sa Hong Kong. May nagsabi daw sa kanya na isang DDS vlogger daw. So ibig sabihin sa madaling salita, sinasabi niya dito sa live niya na may isang taksil na DDS vlogger. Ganon. Tapos pinupush niya nga rin dito yung mga DDS vlogger na labanan daw si Banat Bay. Ayun ako, kung sino man yung maniniwalang DDS vlogger dito na labanan si Banat Bay, wag nyo nang subukan. Ika nga ni Tatay Digong, masisira ang buhay mo. Utay na Banat Bay na yon, kakalabanin mo. Hindi ko naman sa sinasabi na laging tama si Banat Bay, no? Pero para sa akin, si Banat Bay kasi kapag ang hirap kasi dito minsan sa social media, sa social. Nakahawa na ako kay Mike Abby. Sa social media, ang hirap kasi dito kapag kahit na mali na, dapat i-tolerate mo pa rin. Kami kasi iba talaga kasi kami, pasensya na talaga Hindi ko lang talaga alam bakit nagkaparehas lang ang prinsipyo namin nila Banat Bay or ng Banateros. Kaya lalo na yan sila Spencer, sila Master Judea, ako. Hindi ko talaga alam na bakit nagkaisa yung parehas namin na kapag may mali. Kasi ako kapag may mali ako, pinagsasabihan ako ng mga yan Tapos ikinokorek ko naman agad sa live ko pag nagkakamali ako. Ganon din naman din sila pag may mali sila. Pero ang pinakaano kasi dito, ang pangit lang kasi na kapag parang gusto ng iba na tumulad kami sa mga tanso dugyot vlogger na kahit mali na yung ginagawa, oo lang kami ng oo. Kahit nga kami, mismo ako, sinasabihan nga namin kayo na wag rin kayo basta-basta maniwala sa amin. Mag-research din kayo, mag-aaral kayo kung ano ba yung totoong issue. No, 'di ba? Hindi namin lagi inaangat yung bangko namin dito. Dito kasi si Ninyo, ito, alam ko naman to na talagang baliw-baliw to. Wala nang dapat asahan dito talagang sintu-sintu yan. Ito talaga yung lihitin mong sintu-sintu. Obvious naman, 'di ba? Yung tatak ng damit tsaka yung mukha iisa Ano yan? Ano ba? Lakos. Ano to? Lakos ba to? Tama ba? Yung tatak na yan ng damit niya. Kung ano yung tatak ng damit niya na buaya, mas mukha siyang buaya. Tsaka wala kang pakialam kahit mag-trip kami sa Hong Kong or saan man. Wala kang pakialam doon na hindi naman ikaw yung gumagastos. Pangalawa, wala kang karapatan na para pagbawalan kami. Una-una, hindi mo kami mga vlogger. Minsan kasi request nyo. Hindi sa bagay, pinakain nga lang si inyo insaymada i-request nyo kasi na mag-tour din kayo. Hingi kayo ng pera.
Tutusin nga, may yaman nga kayo, biruin nyo, sumasahod na kayo sa YouTube nyo. Tapos may monthly allowance pa kayo. At kapag medyo okay yung performance nyo sa loob ng isang buwan, may additional 10,000. Oh. Diba mas mayaman kayo? Tapos may protection pa kayo. Oh, diba? Hindi katulad namin ng mga Duterte vloggers na katulad ako, umaasa lang ako sa YouTube ko. O, kung ano yung kita ng YouTube ko, yun na yung paghahati, ay yun na yung babudgetin ko sa isang buwan para makaraos ng pamumuhay. O, tapos yung bayad pa sa akin ni Banat Bay. Oo, ito dyan, diba? O, sinagot ni Banat Bay yung yung trip to Japan ko. O, diba? O, diba? Bait-bait. O. O, tapos, minsan, pinapadalang pa ako sa Gcash ko. 5,000. O, at least ako, inaamin ko. Yan naman lagi sinasabi nyo, bayaran eh. O, ayan na. Tangina kung gusto nyo, pumunta rin kayong Japan. Yun nga lang inaano ko nga dito kay Nino Barsaga, baka baka hindi nga papayagan to sa airport. Kasi nga mukhang aso eh. Baka hindi nga to payagan, baka sabihin wala namang passport ang aso. Bahala na kayong maglikot ng utak. Bahala na kayong mag-isip kung sinong religious group. Pinapupunta daw sila ng pastor na to sa Hong Kong ayon sa kausap ko. Pastor daw sige, Pastor Apollo Kibuloy na naman. Nasa Hong Kong pala si pastor daw guys eh. Nasa Hong Kong daw si pastor. Ulo talaga tumahip na baklang to eh. Antayin mo lang yung mo Oo nga pala, ano na palang update sa kaso nito? Kaya nasuhan ba to? Oo, talagang malakas kapit ito kaya hindi nakasuhan. Yung ginawa niya sa Maisog Rally sa nakasuhan ba to? Dahil kinakasuhan to eh. Oh. So yun, ito po, 9 vloggers, official DDS vlogger, trip to Hong Kong. Hindi ko to alam. Pero, yung trip to Japan, alam ko yun. Kasama nga ako dun eh. Hindi ko alam kung sino yung saan niya nakuha to. Ito naman, halata naman dito na gusto niyang pag-away-awayin. Gusto niyang pag-away-awayin yung Gusto niyang pag-away-awayin po yung mga DDS vlogger at gusto nga niyang kalabanin ng DDS vlogger ang Banateros. Kung ako naman sa DDS vlogger na katulad ko, wag na. Maghimunong ka na lang. In Tagalog, manahimik ka na lang. Kasi hindi mo talaga kakayanin yun. Hindi ko naman sa sinasabing hindi baka sabihin niya naman, sobra naman si Jay, hindi kakayanin. Hindi kasi, wala naman kasi tayo masisilip. Ako naman sinabi ko naman sa inyo kapag nakitaan ko ng pangit na ginagawa ang Banateros, ako mismo susuplak dyan sa kanila. Babanatan ko rin sila, pero wala akong makita eh. May mali bang ginawa ang Banateros? May mali ba silang ginawa? Sige nga. Ang hirap kasi sa atin gusto natin lagi magkaisa. Magkaisa. Pero kapag yung katulad ko, halimbawa pabor ako pag nagkamali ako, pwede akong i-correct. Pwede akong i-correct ng kapwa ko vlogger. Kasi hindi naman ako din perfecto. Palagi ko sinasabi sa inyo yan. Hindi ako katulad ng mga tansuda vlogger na tingin sa sarili ay mga perfecto. Yung tipong alam mo napakagagaling na, Hindi ako ganun. At hindi rin ganun ang Banateros, yun na nakikita ko sa kanila. Wala naman kasing mali ang Banateros, paano mo babanatan? So yung video ni Nino Barsaga na yun, sinihimok niya sila Bisdak at sino pang ibang mga DDS vlogger dyan, nalabanan nga daw si Banat Bay. Ang mapapayo ko naman sa kapwa ko DDS, wag na. Wag na. Masisira ang buhay mo. Okay, ito panoorin natin tong ito na naman si ICC. Ito na naman yung dalawang ICC. Panoorin nga natin to guys, panoorin natin to, dalawang to. Nagpanoorin yung dalawang tanga. Meron palang wait lang. Ano natin, okay? survey na ginawa ang Magdalo Group
Ay, yung grabe. mga dating sundalo ng grupo ni Nakakatawa to kasi isang fake news, nag-reaction sa isa fake news. Oh, ICC, nagre-ready na sa Davao. May pastor na nagtatago sa Hong Kong. Ayop talaga itong mga to. Nagsama na naman yung mag-ama ba? Salit Trillanes. Yun. Magdalo. Ang lumabas Yun, po yun. sa survey Yun. na ginawa po noong May 22 to 24. Abay, isang araw lang ito. Aba. Lumalabas po na 73% pabor na Oh. sa ICC arrest against Duterte. Ano eh? Uto na. Paniwalang paniwala eh, no? Paniwalang paniwala. Silang dalawa nagbatuhan ng katangahan eh. 50%. Oh. Marami lang gusto makakulong si Digong. Oh. 73% na, guys. Gusto lang makakulong si Digong. Makakulong na. Mamamatay tao kasi. Ulit-ulit. Ako saan ang pinatay. ICC, kailan na yan? ICC's waving. ICC's waving eh. Ano yun? Kukontrahin niyo yung kagustuhan ng presidente nyo. Pag pinapasok nyo ang ICC, tutol nga daw siya dyan. O baka kung kumari man na pumasok ang ICC sa bansa natin, so ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi namin na propaganda lang ni Marcos ang ano. Parang si Subiri. Kunwari ayaw sa Chacha pero biglang may ginawa para sa Chacha. Kulong niya na si Digong. At just imagine, 27% lang ang hindi sang-ayon. Oh. So 73% compare sa 27. 73 ang pabor sa ICC arrest. Pabor sa International Criminal Court kapag arresto kay Duterte. Yan ang lumalabas doon sa survey nila. Yun, no? Actually, nilabas na yata ito ng Global Daily Mirror. At iba pang... Mamaya, tingnan natin. Nakakalkal ko yan sa Global Daily Mirror. Sabi nga, May 22 at 24. Isang araw na, isang linggo. Until nila. Kaya pala masaya yung magdalo. Ano sabi nito? Oh, kasi nga maingay dapat kung may mga binabalak, wag nang maingay. Ano daw? Pag may balak, wag nang maingay. Anong binabalak, ma'am? Anong mga binabalak? Dalawang nagbubulahan yung dalawang tanga eh, no? Nakakatawa. Nakakatawa lang eh, no? Yung magtatay, naniwala sa isa't isa. Buisit. Ano to? Wali na magagawa ang lolo mo at si Cubuloy. Malapit na sila makulong, we. Kaya reaction ng face mo, pikon, masakit na ba? Sabihan na killer ang lolo niyong si Digong. Pag sinabi mong killer, mas killer ata si lolo mong Marcos. Oo. Merlit Manzano. Kung killer lang naman ng usapan, mas dihamak na maraming pinatay si lolo Marcos mo kaysa kay lolo Digong ko. Diba? Oh, basag ka na naman. Oh, condolence. Oh, ano pa yung mga nandyan? Oh, dito sa July na wala si July bangag gunggong kayo kasjare tukmol abi. Oh, kaya kay mi shoutout to. Oh, Jay, walang kwenta. Yang two not worth it panoorin, fake news pareho. Hindi. Ang sarap lang kasi nilang supalpalin. Oh, etong dalawang ugok na to no. Ito yung mga ito yung kanina ko sinasabi na ang vlog ni Cas Jaret ay about sa nasa ibang bansa daw si Tatay Digong at nasa Hong Kong nga daw si Pastor. Tapos yung kabilang grupo kasi team A yan A, B, C, D yan yung grupo ng tanso, mga tanso vlogger. So team C A, B, C, D yung team nila. So etong si A ata to. Kaya iba yung iba yung script niya. Pagdating ng Kalakris Uloy, iba din. So doon Kalakris Uloy, suhulihin si Tatay Digong sa Davao. Samantalang tong kay si Cas Jaret, tawag dito, nasa ibang bansa daw. So sa ultimong sila mismo, hindi tugma yung mga pinagsasabi nila. Kaya nga masasabi mo mga fake news tong mga to, biruin mo.
iisang community sila pero iba-iba sila ng artikulo. Iba-iba sila ng mga sinasabi. Kasi yung si Tatay daw uhulihin sa Davao. Ibig sabihin, nasa Davao si Tatay Digong. Ito namang dalawang vlogger, itong mag-ama, kaya nga magkasundo to may ilong, halos isang parisukat. Ano? Kaya nga magkasundo to kasi parehas din mga fake news tong dalawang to. Ito naman si Secret Deal, ito naman si Sukaran. Sila ngayon ay nakakagalaw na silang mabuti matapos silang bubugay ng 6 na taon ng mga DDS tungkol sa panilira kay Trillanes at Magdalog. Ngayon, sila lang ngayon ang nakapront sa mga ganitong paghahanap ng feedback or pulso ng bayan at yan ang lumalabas. Yun, no? Mataas na presentation. Nung nakaraan, Ayan yung mga bayaran na vlogger. 68% lang yun ang pabor sa ICC, Pilipino. Ngayon, 73 na pala. Baka sa Magdalo din yun. Okay. Dito si Banat Ano Boy. sa balita natin pag-usapan? Ito maganda. 1 million land title. Sabi ni Banat Boy, nasa Hong Kong si Pastor, puntahan natin, tara. Uy, Banat Boy, sama ako dyan. Kahit 1 million lang sa akin. Hanapin natin din si Pastor. Oo, no? No, Banat Boy, no? Hanapin natin doon si Pastor sa Hong Kong. Tapos i-turnover natin. Magkano yung pabuya? 112 million. Kahit yung 12 million na lang sa akin, Banat Bay. Sa'yo na yung 100 million. Oo. No? Gawa na yung bahay ko nun. Hindi na ako mangungupa nun, Banat Bay. May pangpabubong na ako. Ganun pala. O nga, no? Hati tayo. Wag na hati. 100 na sa'yo, 12 million na lang sa akin. Kasi mas diamak na ikaw yung gagastos kasi lilibre mo akong pamasahe. Lilibre mo akong pampano dun sa Hong Kong. Diba? Sa'yo na yung 100k. Hindi naman ako masyadong gahaman eh. Bali, 12 million, sapat na sa akin yun. Tapos sa'yo na yung 100 million. Tara, punta natin. Guys, hanggang dito na lang yung live namin. Pupunta po kami ni Banat Bay sa Hong Kong para hanapin po si Pastor Apollo Kibuloy. Makakabili na ako ng asawa. Makakabili ka na ng asawa. Nga pala, kasi yung asawa mo, 3 million. Magkano daw yung asawa mo? 3 million ba yun? Guys, punta tayo, guys. Punta tayo dun sa Hong Kong, hanapin na. Hindi na pala kami na lang pala kasi maraming hatian pag marami tayo. Dalawa na lang tayo, Banat Bay. Ayun pala, no? Yun pala, saglit na yaman. Siguro pag may 12 million ako, ilang buwan ako magpapahinga muna sa vlog. Ikaw Banat Bay, mga ilang buwan ka magpapahinga sa mga ilang buwan ka magpapahinga sa pagla-live pag nakuha na natin yung pera. So baka hindi kaya dapat kaliwaan, Banat Bay, ha? Dapat pag i-turnover na natin si Pastor kanino ba, kay Risa? Pag sa Amerika, delikado tayo dun. Baka tayo nun, hindi tayo makauwi. Kay Risa na lang natin turnover. Si Pastor. Ito, sinasabi na rito, may pastor na nagtatago sa Hong Kong. Sabi ni Mr. 8 Minutes tsaka ni Maring Jaret. Titulo ng lupa. Namamahagi ng Department of Agrarian Reform Undersecretary Conrad Estrella. Yan yung sa Cloa. Estrella nga ba? Ano nga bang pagkakamali ako? Ano nga bang apelido ng gap natin? Banat ba yung sa pala, itong sa ICC? Paano ba yan? Baka harangin tayo na ICC. Kasi pag baka ICC ang paging na daw, waving daw ICC. Kapag maisog ang peace rally sa kalsada, maraming harang. Pansinin nyo yung coverage ng mga mangingisda nabigyan ng permit ni BBM, Jornolan. Pati si sino ba yan? Paano malalaman na nasa Hong Kong? Ewan ko dito sa dalawang to. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa sila naglulukuhan eh. Secretary. Okay? Ayon sa kanya. Binabasa ni Kas Jarit yung yung script niya.
Pangulong Marcos. Babasa 1 ng million land title. 1 milyon ang mga titulo para sa mga farmers. Yan ang plano na mabigay during Yan ang plano. Aba, President Marcos administration. At yan daw po'y gagawin nila. Hindi ba Tingnan. 6 million yan daw ang gagawin nila. Oy, nagulat ako kay Abi, ha? Nasa ano pala to si Abi? Nasa TV, ano na to? May tumanggap pa pala dito kay fake news Abi. No, nasa PTV pala to si may fake news Abi. Oh, dun pala to nagre-report. Oh, in fairness may tumanggap pa pala dito, no? pabahay program. Ayun pala, 1 million land title. Alam nyo, tutusin, maraming nasira ng mga pangarap dito, no? Kay Mike Abe. Alam nyo kung bakit? Kahit ako nasira pangarap ko eh. Sabi ko, balang araw magiging journalist ako, magiging broadcaster ako. Tapos nung napanood ko si Mike Abe, sabi ko, bakit ganun? Magdadadaldal lang pala ako. Magdadadaldal lang pala ako laban sa mga Duterte. Pwede na pala ako maging journalist. Sabi ko, oo, napakasimple lang pala. Akala ko dati parang langit na aabutin ng pagiging journalist o pagiging broadcaster. Pero napakasimple lang pala. Gumawa ka lang ng ka-fake news sa Duterte, pwede ka nang maging journalist. Parang mag-ama. Oy, Papa, shoutout Papa, tsaka kay Mama Baby Pink TV. O, nak, bakit kahawig mo dyan si Jared? Oy! Tangina. Makikipagsuntukan ako, may pagbasagan ako ng mukha. Pagkamukha ko yan, layo-layo sa mukha ko yan. Tignan mo yung ilong niya, no? Parang third floor na. Yung tanginang yan. Oh, nababad. Tingnan mo, tingnan mo naman yung balat niya, no? Pekas-pekas yan, no? Diyamak naman na mas makinis ako dyan, Papa. Saka, eto tingnan mo, yung face ko, walang ano yan, walang rap road dyan. Oh, eto nasabit lang to, ito yan, oh. Nasabit lang yan, ha? Hindi tigyawat yan. Tanginang yan, hindi rap road mukha ko. Wala lang, di ko kamukha to si Abe. Wow. Congratulations sa mga farmers. Okay. Ano pa ang isa pang balita? Eto, matindi. Talagang matindi si Congressman. Ay, matindi. Si Benny Abante. Ito na, nanood na lang tong hayop na to. Hindi na nagsalita. Seryoso at desidido. Hanapin ang katotohanan matapos kanyang makita sa mga hearing ng personal at umiiyak ang mga biktima ng tokhang. Ay, tukang! Grabe, tukang! Umiyak ang tukang! Kailangan daw managot. Kailangan talaga may managot dyan. Ang mga issue ito ay nasa international criminal. Etong nakapula, kinukwento niya yung nalaman niya. Naalam naman na din natin yun. Tapos eto namang nakaitim, sumasangayon doon sa kwento ng isang tanga. Ang pangit talaga, puti. Ay, naku po. Ba't ganyan kayo? Yung isa, mas maganda nga dapat si dapat niya si Jared yung nagbabasa doon, nagsasalita. Tapos ang magre-reaction, etong si Abe. Oh, yung tanginang yan. At dati na investigante pero walang linaw, sabi niya, in aid of legislation, may karapatan siya at ang Kongreso malaman ang katotohanan. Oh. Ilan talaga ang biktima. Ay, grabe. Walang awa at walang kalaban-laban anyang Ay, grabe. Walang ano daw, kaawa-awa daw ang mga adik. ay at kailang karapatan. Yan ang seryoso na sinasabi. Sabi ko nga Congressman Abante na hindi marunong matras. Ang personal na pagkilala dyan ng araw pa. Kita na, useless tong panonood natin dito. Wala, nanood lang eh. Ayoko na nga panonood. Reto na lang tayo.